Hapon na at unti-unting bumabalot ang katahimikan sa marangyang distrito ng Santa Felicidade sa Curitiba. Ang matataas na punong kahoy ay naglalambungan ng anino sa hardin at ang asul na tubig ng pool ay kumikislap sa araw, kaakit-akit, para sa isang taong marunong lumangoy. Pero para kay Donna Francisca na 75 taong gulang, ang katahimikang iyon ay tila paanyaya ng kamatayan. Pakiusap, huwag mo itong gawin, hindi ako marunong lumangoy. Ang kanyang nanginginig na tinig ay sumugat sa katahimikan, desperado at lantad, umaling-aungaw sa bakuran na parang kulog. Sa mismong gilid ng pool, si Angel, ang kanyang manugang, ay nakadikit ang dalawang kamay sa likod ng matandang babae. Isang malamig at malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, salungat sa lasong nagniningning sa kanyang mga mata. Tubig lang yan, ina, hindi siyan masakit. Mahinang bulong niya, sadyang mapanakit ang tono. Nanginginig ang katawan ni Donna Francisca. Ang kanyang baston ay nakahandusay, ilang metro ang layo. Wala nang silbi. Ang kanyang mga paa ay nasa dulo na ng madulas na gilid ng pool. Isang tulak lang, sapat na para wakasan ang kanyang buhay. Maawa ka, Angel. Hindi ako marunong lumangoy. Luha ang dumaloy sa malalalim na kulubot ng kanyang mukha habang sinusupil ng takot ang kanyang paghinga. Alam ko, sagot ng babaeng blonde at itinulak siya. Sa isang sandaling parang bumagal ang oras, naganap ang lahat. Naramdaman ni Donna Francisca ang pagkalaglag sa espasyo, ang bigat ng grabidad na humihila sa kanya pababa, ang matalim na amoy ng chlorine bago pa man siya bumagsak sa tubig. Sa ilalim, tanaw na niya ang malalim na asul ng pool, sadyang labis para sa kagaya niya. Ngunit isang sigaw ang pumunit sa sandaling iyon. Donna Francisca! Sa kabilang dulo ng hardin, si Maria, ang kasambahay, ay nagmamadaling tumakbo, may dalang basket ng labahin. Nasaksihan niya ang lahat mula sa bintana ng laundry room, ang pagtulak ni Angel, ang pagbagsak ng biyenan, at ang pool na tila isang bungangang nag-aabang. Agad niyang ibinagsak ang basket. Kumalat ang mga damit habang ang kanyang tsinelas ay humampas sa bato ng daan. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa kailanman sa kanyang 58 taong buhay. Ang sigaw niya ay sapat para magising si Angel sa kanyang malupit na intensyon. Sa disinasadyang kilos, inalis niya ang kanyang mga kamay mula sa likod ng matanda. Bumagsak si Donna Francisca sa tagiliran. Ang tuhod niya'y tumama sa deck ng masakit. Umungol siya pero buhay siya, buhay at ligtas sa tubig. Agad siyang inabot ni Maria, hinihila palayo sa gilid ng pool. Ma'am, tingnan niyo ako, ayos lang po ba kayo? Tanong niya habang hawak ang mukha ng matanda. Nanginginig si Donna Francisca mula ulo hanggang paa. Nakatitig pa rin siya sa pool na para bang isa itong nilalang na nag-aabang na lamunin siya. Mabilis na nagkunwaring kalmado si Angel, ang boses ay banayad at halos wala ng emosyon. Maria, naku naman, eksena lang, biro lang yun. Biro, sigaw ni Maria halos pumutok sa galit. Muntik mo na siyang mapatay. Sobrang OA mo talaga, sagot ni Angel, nakapamewang. Puting designer dress niya at ang maayos niyang hairstyle ay nanatiling perpekto, hindi na abala ng kaguluhang siya mismo ang sanhi. Doon narinig ang mechanical na ugong ng automatic gate. Isang itim na Audi ang pumasok sa garahe. Dumating ng mas maaga si Rogelio, anak ni Donna Francisca. Nakaabang pa rin ang pagod sa kanyang mukha mula sa sunod-sunod na meeting. Ngunit nag-iba ang lahat nang makita niya ang eksena, ang kanyang ina sa sahig, si Maria na nakaalalay, ang baston na nakakalat, at si Angel malapit sa pool. Anong nangyari dito? Tanong niya. Mababa ang boses pero puno ng pigil na galit. Lumapit si Angel na may matamis na ngiti. Mahal, napaaga ka. Tinulungan ko lang si Mama harapin ang takot niya sa tubig. Hindi siya pinansin ni Rogelio. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina, marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ma'am,
Sabihin mo sa akin ng totoo, ano talaga ang nangyari? Bubukasan na ng bibig si Donna Francisca pero pinigilan siya ng takot. Takot na isipin ng anak niyang nalilito siya o na baka hindi siya paniwalaan, isang takot na parang batong nakadagan sa dibdib niya. Nadapa lang ako, anak. Yun lang. Isang matinding katahimikan ang sumunod. Gusto sanang isigaw ni Maria ang katotohanan. Pero binigyan siya ni Angel ng matalim na tingin. Isang tinging nagtulak sa kanyang boses pabalik sa lalamunan. Pero dama ni Rogelio na may mali. Wala sa ayos ang tagpo, hindi tugma sa paliwanag ni Angel. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kilabot si Angel. Upang tunay na maunawaan ang tagpong iyon, kailangang balikan ang nakaraan. Sino ba si Donna Francisca bago siya makilala bilang ina ng isang milyonaryo? Si Francisca Fernandez Reyes ay isinilang sa Curitiba mula sa mga simpleng pamilyang Italianong imigrante. Isa siyang dedikadong guro ng kasaysayan sa loob ng 35 taon sa Kolehiyo Estadual Dubatel. Kilala sa kanyang kakayahang gawing buhay ang mga petsa at pangyayari. Pinakasalan niya si Roberto, isang masipag at tapat na accountant, at magkasama nilang itinaguyod ang isang simpleng buhay. Ang kanilang nag-iisang anak, si Rogelio, ay namana ang disiplina ng ama at talino ng ina. Bata pa lang, binubuksan na niya ang mga computer upang maintindihan ang mga ito. Nang mamatay si Roberto dahil sa atake sa puso sa edad na 67, nabalot ng lumbay si Francisca. Para kay Rogelio, iyon ang naging mitsa ng pagbabago. Pinalago niya ang negosyong iniwan ng ama, lumipat sa software development at cloud services. Sa loob lamang ng ilang taon, naging isa siya sa mga pinaka-impluensyang tech entrepreneur sa Timog Brazil. Sa edad na 40, milyonaryo na siya, binili ang mansion sa Santa Felicidade at isinama roon ang kanyang ina. Palaging nariyan si Maria ang kasambahay mula nang mamatay si Roberto. Tahimik at maayos ang buhay hanggang dumating si Angel Mendoza. Nagkakilala sila sa isang charity event sa Oscar Niemeyer Museum. Si Angel ay may buhok na kulay ginto, mayumi ang kilos at edukado sa public relations. Madali siyang nakakagalaw sa mataas na lipunan, napakakinis ng paraan ng pakikihalubilo at tila natural lamang sa kanya ang akitin ang mga negosyante. Halos agad na nabighani sa kanya si Rogelio. Sa loob lamang ng ilang linggo, nahulog na siya ng lubusan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagdiwang sila ng isang marangyang kasal sa napakagandang palasyo Quitandinha sa Petropolis. Para sa mga panauhin, si Angel ay mukhang perpektong asawa. Para kay Rogelio, siya ay tila isang malamig na simoy sa gitna ng kanyang matagumpay, ngunit nakakapagod na buhay. Ngunit sina Donna Francisca at Maria ay parehong nakapansin ng kakaiba sa kanya. May kung anong sobrang kalkulado, sobrang pinagpraktisan sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi tugma sa kanyang perpektong ngiti. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang pag-aalala. Donna Francisca, babala niya, ang tingin niyang babae kay Dr. Rogelio ay parang tingin ng isang tao. Sa paninda sa bintana ng tindahan, hindi parang isang babaeng umiibig sa lalaki. Gayunman, piniling manahimik ng matanda. Ayaw niyang isipin siya bilang inang naiinggit at sumisira ng kaligayahan ng anak. Sa simula, parang panaginip ang lahat. Mabait si Angel, masayahin at tila ganap na dedikado. Ngunit unti-unti nasira ang ilusyon. Lumalakas ang talas ng kanyang pananalita. Ngunit kapag wala lamang si Rogelio, "Mother-in-law, hindi ba medyo matanda ka na para tumira pa sa anak mong may asawa na?" Minsan niyang sabi, matamis ang boses ngunit puno ng panlalait. At hindi iyon natapos doon. Unti-unting naipakita ni Angel ang lubhang pagka-interes sa mga legal at pinansyal na usapin ng pamilya. Nagtatanong siya tungkol sa mga titulo,
ari-arian at testamento. Kunwari nais lamang tumulong ayusin ang mga bagay. Isang gabi, nagtanong siya ng may kahulugang hindi inosente. Rogelio, co-owner pa rin ba ang mama mo ng kumpanya? Oo, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. May hawak pa rin siyang 60%, nasa pangalan pa rin niya ang lahat. Bahagyang ngumiti si Angel, isang ngiting puno ng impormasyon. 60%. Ang bilang na iyon ang nagtanim ng binhi ng ambisyong mabilis na tumubo sa loob niya. Sa mata ng publiko, perpektong-perpekto ang lahat. Patuloy na nagho-host si Angel ng magagarbong hapunan, laging nasa tabi ni Rogelio sa mga business events at lumalabas pa sa mga glossy magazine bilang bahagi ng elite ng Curitiba. Pinupuri siya bilang huwarang asawa, ngunit sa likod ng malalaking pintuan ng mansion sa Santa Felicidade. Unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak, sabtol sa simula, halos di makita. Pero para sa mga nakatira roon, imposibleng hindi mapansin. Isang Martes ng umaga, unang naramdaman ni Donna Francisca ang malaking pagbabago. Nakaupo siya sa sala, naggagantsilyo, nang mapadaan si Angel. Nahulog ang kanyang baston sa sahig. Bago pa man siya makahingi ng tulong, narinig niya, "Kung nahulog mo, kaya mong pulutin." Magalang pakinggan, ngunit ang lamig ng tingin ay parang sampal. Sinubukan ni Donna Francisca na itago ang pagkailang, ngunit si Maria, nakasilip mula sa pinto, ay nakaramdam ng kilabot. Hindi iyon simpleng kabastusan, isang pagsubok iyon. Sunod-sunod ang mga insidente. Ang masarap na tsaa na inihahanda ni Maria araw-araw ay napalitan ng maligamgam na tubig para sa kalusugan ng matanda, sabi ni Angel. Ang diaryong laging iniiwan ni Rogelio malapit sa upuan ng ina ay biglang nawawala, madalas napupunta sa may gate. At ang TV na ginagamit niya tuwing linggo para manood ng misa ay pinalitan ng mas bago at mas maganda. Ngunit inilagay lamang sa kwarto nina Angel at Rogelio. Kapag nasa bahay si Rogelio, perpektong manugang si Angel, nagdadala ng kumot, naghahain ng prutas at tinutulungan pa si Francisca maglakad-lakad sa hardin. Ngunit kapag umalis na ang lalaki, nagiging yelo ang kanyang tinig. "Pwede mo namang pagbutihin, di ba?" sabi niya minsan habang inaakay si Francisca paakyat ng hagdan. Hindi dapat pasan ni Rogelio ang responsibilidad ng isang marupok na ina habang buhay. Mas masakit yun kaysa anumang kirot sa kanyang tuhod. Palaging nakabantay si Maria. Sa bawat gawain ni Donna Francisca, nandiyan siya, kunwari itungkulin, pero ang totoo'y pagbabantay kay Angel. At dumating ang sandaling nagpatunay na tama ang kanilang pangamba. Isang hapon, habang nasa São Paulo si Rogelio para sa negosyo, tahimik na nanonood ng TV si Donna Francisca nang pumasok si Angel na may pekeng ngiti. "Maglakad tayo sa may pool, mother-in-law. Magandang hangin sa labas." Dahil nahihiya tumanggi, sumama ang matanda. Pagdating nila sa deck, dinala siya ni Angel hanggang mismong gilid. "Alam mo," sabi ni Angel ng malumanay, "minsan naiisip ko, mas magiging magaan ang buhay ni Rogelio kung wala siyang masyadong responsibilidad. Tulad mo, halimbawa, malaking bahagi ka ng buhay niya." "Anak ko siya, palagi niya akong inaalagaan," sagot ni Francisca. "Eksakto, pero lumalaki naman ang mga anak, di ba?" Sagot ni Angel, "Lumalapit, masyadong malapit." Sa sandaling iyon, dumating si Maria may dalang tray ng tsaa. Nasagap niya agad ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang isang tasa na bumagsak ng malakas sa sahig. Agad lumayo si Angel kunwaring nagulat. "Ay Maria, ang kalat mo naman," sabi niya, pinipilit takpan ng inis na pumuputok sa kanyang mata. Ngunit si Donna Francisca sa wakas ay nakatitiyak na ang kinatatakutan niya ay totoo. Araw-araw, mas lalo siyang hindi ligtas sa sarili niyang tahanan. Kinagabihan, bago matulog, dinukot niya ang rosaryo sa kanyang bedside drawer. Mahigpit niya itong hinawakan habang bumubulong, "Panginoon, huwag mo siyang hayaang saktan ako."
Habang lumulubha ang tensyon sa mansyon, malinaw na ang mga plano ni Angel. Hindi niya pinakasalan si Rogelio dahil sa pag-ibig, bagaman alam niyang magaling siyang magkunwari. Hindi umiikot sa pag-ibig o pagsasama ang iniisip ni Angel. Nakatutok ang kanyang atensyon sa isang bagay na mas totoo at mas makahihipo, ang yaman ng pamilya. Isang maulang Sabado ng hapon, habang nasa home office si Rogelio para sa isang online conference, sinamantala niya ang pagkakataon upang ayusin ang mga dokumentong nasa family safe. Napaniwala niya ang asawa na gusto lang niyang tulungan ayusin ang mga papeles ng kumpanya. Pero ang totoo, iba ang kanyang pakay. Gusto niyang malaman ng detalyado kung saan nakalagay ang pera, ari-arian, shares at mga titulo ng lupa. Doon niya nakita ang dokumentong nagbago ng lahat. Ang testamento ni Roberto, ang yumaong ama ni Rogelio, ay nanatiling balido. At ayon dito, ang pinakamalaking bahagi ng mana, kabilang ang 60% ng shares ng kumpanya at ang mansion sa Santa Felicidade, ay legal na pagmamay-ari ni Donna Francisca. Napatigil si Angel habang nakatitig sa pahina, ngunit sa kaibuturan niya may umuusbong na madilim at mabigat, parang bagyong nabubuo. Paano nagiging may-ari ng lahat ang isang mahina at matandang babae? Si Rogelio ang nagpagal, nagmodernisa ng negosyo at nagpalago ng kumpanyang Minana mula sa kanyang ama. Ngunit sa papel, ang tunay na kapangyarihan, ang kontrol, ay nasa mga kamay ng kanyang ina. Mabilis gumana ang isip ni Angel. Malamig, tusong-tuso, walang pag-aalinlangan. Kung mamatay si Donna Francisca, natural na mapupunta ang lahat kay Rogelio at bilang asawa niya, si Angel ang magkakaroon ng access sa buong yaman, sa kumpanya, prestihiyo at mga ari-ariang marangya. At higit pa wala siyang kahahating iba dahil nag-iisa lang na anak si Rogelio. Sa araw na iyon, isang obsesyon ang tahimik na sumibol. Pinag-aralan niya ang bawat kahinaan ni Donna Francisca, ang pagod sa tuwing umaakyat sa hagdan, ang paglalakad ng mabagal, ang pagkalimot sa kettle, at ang mga maliliit na pagkadulas na maaaring maging aksidente kung bahagyang tutulungan. "Huwag ka nang gumala ng mag-isa, mother-in-law," sabi niya isang hapon habang inaakay ang matanda. "Ang pagkadapa sa edad mo ay maaaring seryoso." Malumanay ang tono pero naramdaman ni Maria na sumusunod sa likuran nila ang nakatagong pagbabanta. Sa gabi, kapag nasa kwarto silang mag-asawa, unti-unting tinataniman ni Angel ng ideya ang asawa. "Love, hindi mo ba naiisip na parang hindi patas na kontrolado pa rin ng mama mo ang kumpanya?" "Hindi patas?" sagot ni Rogelio, halos hindi nakikinig. "Pinaghirapan ng mga magulang ko ang lahat at darating din ang panahon, magiging akin din iyon." "Pero ikaw naman ang nagpapatakbo ng negosyo ngayon," sagot ni Angel malambing. "Minsan naiisip ko, dapat mag-retire na siya para matahimik ang buhay niya, di ba?" Sa pandinig ni Rogelio, parang karaniwang pag-aalala lamang yon. Pero para kay Angel, bawat pangungusap ay isang hakbang papalapit sa layunin. Alam niyang hindi kumikilos si Angel nang walang dahilan. At kung ang tunay na may hawak ng yaman ay ang biyenan, malinaw kung sino ang nasa panganib. Isang gabi, nagkatinginan ng tahimik sina Maria at Donna Francisca habang nagdadasal, ang matanda hawak ang rosaryo. Walang salitang namutawi, ngunit malinaw ang katotohanan, may aninong nakatira sa kanilang bahay, si Angel iyon. Mula noon, ang magarang mansion sa Santa Felicidade ay hindi na naging tahanan. Naging tahimik na larangan ng digmaan kung saan bawat kilos ay may nakatagong pakay. Una ang carpet na sadyang inilagay sa landas kung saan palaging naglalakad ang matanda. Sunod ang salamin sa mata ni Donna Francisca na pinalitan ng halos magkaparehong pares, pero maling grado, kaya nagkakamali siya ng hakbang. "Aray!" sigaw ni Donna Francisca isang hapon matapos halos madapa.
Ingat naman, mother-in-law, sabi ni Angel, kunwaring nag-aalala. Ang lutang mo nitong mga araw, sigurado ka bang okay ka? Malambing ang salita, pero nagningning ang kanyang mga mata sa kasiyahang makitang nangihina ang matanda. Si Maria, araw-araw na lang nagngingit-ngit. Halos hindi na siya makatulog. Laging alerto, nakikinig sa bawat tunog, bawat kilos. Pero alam niyang hindi niya basta-basta mapaparatangan si Angel. At si Rogelio bulag pa rin sa pag-ibig. Ang unang pagsabog ay nangyari sa Sunday lunch. Puno ng pasta at sarsa ang mesa, lahat ihinanda ni Maria. Sinubukan ni Donna Francisca putulin ang manok, ngunit nanginig ang kamay niya at dumulas ang kutsilyo. Mother-in-law, sabi ni Angel, tumatawa ng mahina, hindi ba dapat sopas na lang ang kinakain mo? Nakakahiya ka na, nahihirapan ka pang ganyan. Bumigat ang katahimikan. Lumuluwang ang mata ni Maria. Dahan-dahang tumingin si Rogelio mula sa telepono. Namula si Donna Francisca sa hiya, ngunit nanatiling tahimik. Angel, sabi ni Rogelio, kalmado ngunit matatag, huwag kang magsalita ng ganyan sa mama ko. Sa unang pagkakataon, direkta niya itong sinita. Nanigas ang mukha ni Angel sa loob ng isang kisap mata bago muling iguhit ang pekeng ngiti. Love, nagbibiro lang ako. Alam mo namang malaro ako. Pero sa loob niya, umaatungal ang galit at kitang-kita iyon ni Maria. At may isa pang napagtanto si Maria, isang bagay na mas nakakatakot. Habang mas hinahamon si Angel, lalo siyang nagiging mapanganib. Hindi humihina ang kanyang kalupitan kapag sinasaway, lalo pa itong tumatalas. Sa gabing yon, hindi na niya kinaya ang bigat ng sitwasyon. Napagpasyahan ni Maria na panahon na para humingi ng tulong. Palihim niyang kinuntak si Dr. Ricardo, ang matagal ng abogado ng pamilya at pinagkakatiwalaang kaibigan ni Roberto at Francisca. Sa tinig na nanginginig, ikinuwento niya ang bawat nakakabahalang insidenteng naganap sa mansyon. Maria, sabi ni Ricardo, mabigat ang tinig, kailangan mong magmasid ng mabuti at idokumento ang lahat. Kung totoo ang hinala mo tungkol kay Angel, kakailanganin natin ng matibay na ebidensya. Hindi nagdalawang isip si Maria, ang kanyang mga instinct, simple, mapagkumbaba, ngunit matalas ay nagsasabing ang babaeng ito ay hindi lamang mukhang mayabang o sakim, may mas masamang nagtutulak sa kanya. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Maria, ano ang gagawin mo? Kakaharapin mo ba agad si Rogelio kahit wala ka pang matibay na ebidensya? O mananatili kang tahimik para hindi ka matanggal o mapag-isipang nag-o-overreact? I-comment mo kung saan ka nanonood ng kwentong ito. Nais ko talagang malaman. At huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-share sa kilala mong mahilig sa ganitong emotional stories. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nakakagawa ng mga bagong kwento. Samantala, sa loob ng mansion, halos hindi na makahinga sa bigat ang atmosfera. Hindi na nag-aabala si Angel magtago ng kalupitan. At si Donna Francisca, araw-araw mas lalo ang pakiramdam na mag-isa kahit napapaligiran ng tao. Si Rogelio naman ay nagsisimula ng mapansin na may mali. Pero dahil walang matibay na ebidensya, para siyang natigil sa gitna ng dalawang mundong magkasalungat, ang tahimik na pagdurusa ng kanyang ina at ang makinis na pagpapanggap ng kanyang asawa. Samantala, tapat sa pangakong ibinigay niya kay Dr. Ricardo, sinimulan ni Maria ang maingat na pagdodokumento ng lahat. Sinusulat niya sa isang maliit na kwaderno ang bawat insidente. Ang mga kahina-hinalang pagdulas, ang mga pagkaing mali, ang timpla, ang mga insultong pinungunit malupit. Isang gabi na diskubre niya na hinaluan ng asin ang lalagyan ng asukal sa kusina. Maliit na bagay na madaling mapansin, ngunit muntik nang magdulot ng malalang pagtaas ng presyon kay Donna Francisca. Agad kumuha si Maria ng maliit na sample, nilagay sa plastic at itinago bilang ebidensya.
Isang malinaw na halimbawa ang naganap sa routine check-up. Pinuri ng doktor ang kalusugan ni Donna Francisca, malinaw ang isip, malakas ang memorya at maayos ang overall health para sa kanyang edad. Masaya, ibinalita ito ni Rogelio sa asawa, ngunit mabilis at nakaka-unsettle ang reaksyon ni Angel. Nakakapagtaka naman kasi dito sa bahay, lagi siyang nadadapa, nakakalimot, nalalaglagan ng gamit. Minsan iniisip ko, maagang sintomas na kaya ito ng demensya? Ang isang pangungusap na yon ay parang alarma na biglang tumunog. Kilala niya ang ina, mahina ang katawan, oo, pero matatag at malinaw ang isip nito. Unti-unting nagsimulang magkabit-kabit ang mga pirasong dati hindi niya pinapansin. Sa isang gabing may bagyo, umuwi ng gabi si Rogelio mula sa meeting. Tumawid siya ng hardin at nakarinig ng mga boses mula sa veranda. Mataas, galit. Lumapit siya ng tahimik at ang nakita niya ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Wala kang silbi kundi maging pabigat, Donna Francisca. Bulong ni Angel matalim, hindi alam na may nakamasid. Isa kang kargang nagpapabagal sa buhay ni Rogelio. Hindi ko ginusto maging pabigat, nanginginig ang tinig ni Francisca. Ang gusto ko lang ay maging masaya ang anak ko. Mas magiging masaya siya kung hindi ka na niya kailangang alagaan. Isang nagyayalong sindak ang dumaloy sa katawan ni Rogelio, na natili siyang nakatago sa dilim, nakikinig. At sa unang pagkakataon, hindi na kwento ni Maria ang naririnig niya, kundi ang aktwal na kalupitan ng kanyang asawa. Kinabukasan, palihim siyang nagtungo kay Dr. Ricardo. Kailangan ko ng kaliwanagan, Ricardo, sabi niya halatang naantig. Gusto kong malaman kung ano eksaktong pag-aari ng mama ko. Gusto kong makita ang testamento at higit sa lahat, kailangan ko ng ebidensya ng mga plano ni Angel. Tumango ang abogado, handang-handa na. Salamat sa detalyadong tala ni Maria. May dala siya ngayong makapal na folder ng petsa, obserbasyon at nakolektang ebidensya. Tama ang kutob mo, Rogelio, sabi ni Ricardo. Malala ito. Hindi ito karaniwang alitan ng magbiyenan. May panganib dito. At doon naramdaman ni Rogelio ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Ang babaeng nangako ng pag-ibig sa altar ay sinisira ang taong nagbigay buhay sa kanya. At kung hindi siya kikilos kaagad, baka may mangyaring masama. Tahimik na nag-e-embroidery si Donna Francisca sa veranda nang lapitan siya ni Angel, nakangiting parang porselana. Mother-in-law, lakad tayo sa pool. Ang lagkit ng hangin ngayon, makakabuti sa iyo ang sariwang simoy. Nanlumo ang matanda, buo pa rin sa isip niya ang huling pagtatangka, pero bago pa man siya makatanggi, nakahawak na si Angel sa kanyang braso, banayad ngunit sa pilitan. Tara na, huwag kang matigas ang ulo. Si Maria nagwawalis sa hardin ay nakakita sa eksena at ramdam niya na parang may sumabog sa dibdib niya sa sobrang kaba. Sumisigaw ang instinct ni Maria, hindi ito basta simpleng paglalakad sa pool. May kakaiba sa kilos ni Angel, masyadong banayad, masyadong kontrolado, parang matagal ng planado ang sandaling iyon. Pagdating nila sa gilid ng pool, sinadya ni Angel na ihulog ang isang gintong pulseras. Nahulog ito sa tubig na may mahinang plak. Ay Diyos mio, napakalaking trahedya, sigaw niya puno ng dramatikong pag-arte. Mahal na mahal pa naman ang pulseras na yon. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang biyenan na may pamilyar, kalkuladong tingin. Pwede mo naman akong tulungan, di ba? Konti lang ang yuyuko mo. Hindi ako marunong lumangoy, bulong ni Donna Francisca, umatras ng takot. Alam ko, tugon ni Angel, at sa isang mabilis, marahas at buo ang lakas na galaw, itinulak niya ang matanda. Napasigaw si Donna Francisca habang umikot ang mundo sa paligid niya. Bumagsak ang kanyang katawan pasulong, nagwawala ang mga braso at ang takot ay sumabog sa kanyang dibdib. Ang bughaw na tubig ay mabilis na lumalapit.
Ngunit biglang may malakas at desperadong sigaw. "Wag!" Tumakbo si Rogelio sa hardin na may bilis na hindi niya alam na kaya niya. Nahablot niya ang ina sa huling segundo, hinila itong paatras bago pa man bumagsak sa tubig. Sa lakas ng paghatak, natumba silang pareho sa deck, pero ligtas si Donna Francisca. Isang hininga ang pagitan sa buhay at kamatayan. Isang tibok lang ng puso ang dumaan at sumabog ang kaguluhan sa hardin. "Ano bang iniisip mo, Angel?" Umugong ang boses ni Rogelio, puno ng galit na hindi pa niya nararanasan. Nanlumo si Angel, pumutla pero pilit nagpakalma. "Love, hindi yan ang iniisip mo. Nagbibiro lang ako ulit." Nagbibiro, mabagal niyang ulit tumayo at nag-apoy ang mga mata. "Tinangka mong patayin ang nanay ko." "Hindi!" sigaw ni Angel, puno ng takot. "Hindi ko gagawin yon. Aksidente lang. Maniwala ka sa akin. Please." Dumating si Maria, tumayo sa tabi ni Rogelio at nang matanda. "Nakita ko ang lahat, sir." Sabi niya, hindi na tinag. "Nakita kong itinulak niya ang nanay mo." "Tumahimik ka, alilang walang hiya." Yun ang unang beses na lumabas ang tunay na mukha ni Angel. Galit, marahas at mapangapi. "Nakikialam ka palagi sa bagay na hindi mo naman sakop." Sa sandaling iyon, nabuwag ang lahat ng ilusyon. Wala na ang sopistikadang babaeng minahal ni Rogelio. Wala na ang socialite na lumalabas sa magazine. Ang natira ay hubad na kasakiman, walang preno na kalupitan at bagay na matagal niyang itinago sa likod ng ganda at karangyaan. "Sobra ka na, Angel," sabi ni Rogelio, mahina ngunit matatag. Isang boses na mas mabigat pa kaysa sigaw. Nagsimulang umiyak si Angel, desperadong subukang bawiin ang sitwasyon. "Para sa akin tayo lahat ng to, Rogelio. Karapat dapat kang magkaroon ng lahat. Hindi ang nanay mo. Matanda na siya, mahina. Gusto ko lang bilisan ang hindi maiiwasan." Para kay Donna Francisca, bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak. Yumakap si Maria sa kanya, pinoprotektahan mula sa kasamaan. "Isa kang halimaw, Angel," bulong ni Rogelio. At ang katahimikan sa tinig niya ay mas nakakatakot kaysa galit. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Dr. Ricardo. "Ricardo, pumunta ka agad sa bahay. Dalhin mo lahat ng napag-usapan natin. Oras na." Sumugod si Angel upang agawin ang telepono, ngunit mabilis siyang naiwasan. Ilang sandali pa dumating ang security team, alerto dahil sa silent alarm. "Dalhin siya sa loob," utos ni Rogelio. "Walang lalabas ng mansion hanggang dumating ang abogado." Hindi na nagtago si Angel. Wala nang ngiti, galit na purong apoy ang nasa mga mata niya. Samantala humahagulgol si Donna Francisca, nagpapasalamat na buhay pa siya. Si Maria ay nakaramdam ng ginhawa, ngunit pati ng hustisyang matagal niyang hinintay. At doon na pagtanto ni Angel, ang imperyong inaasam niyang maagaw ay guguho hindi sa ilalim ng biyenan, kundi sa ilalim ng sarili niyang mga paa. Nakakulong sa living room, naglalakad-lakad si Angel na parang predator na nakakulong. Nag-iisip ng kasinungalingang makakapagligtas sa kanya, ngunit wala ng tunog na kapanipaniwala. Sa itaas, nakahiga pa rin si Donna Francisca nanginginig. Hinawakan ni Maria ang kanyang kamay, marahang nagpapalakas ng loob. "Tapos na, ma'am. Nakita na ni Dr. Rogelio ang lahat. Wala na siyang maitatago." Sa kanyang opisina, naglalakad-lakad si Rogelio, pinipigilan ang pagputok ng emosyon. Minamahal niya ang ina at ngayon ramdam niya ang matinding pagtataksil mula sa babaeng pinakasalan niya. Pumasok si Dr. Ricardo na may dalang malaking itim na folder puno ng dokumento. Matindi ang ekspresyon niya, walang sinayang na oras. "Nasa folder na ito ang lahat," sabi niya. "Mga tala, ebidensya at detalyadong report ng lahat ng nasaksihan ni Maria nitong mga buwan. May kasama ring pisikal na ebidensya na tumutukoy sa mga staged accidents." Habang binabasa ni Rogelio ang mga pahina, sumisikip ang dibdib niya. Wala nang puwang para sa pagdududa.
Tinawag niya ang mga gwardiya. Ilang minuto ang lumipas, ipinasok si Angel sa opisina. Basag na ang maskara, kupas ang kayabangan. Patuloy pa ring sinusubukang kontrolin ni Angel ang sitwasyon, ngunit ang matatag at walang kinikimkim na tingin ni Rogelio ay tuluyang bumutas sa lahat ng kanyang panangga. Angel, panimula ni Rogelio, mabigat ang boses, puno ng pighati. Narinig ko mismo ang sinabi mo sa nanay ko. Nakita ko ang tangka mong gawin. Hindi lang ito tungkol sa panganib. Ang totoo, hindi mo talaga ako minahal. Hindi, Rogelio, pakiusap. Pagsusumamo ni Angel, nanginginig ang tinig habang tumutulo ang luha, ngunit wala na itong tunay na bigat. Nagkamali lang ako. Saglit lang akong nanghina, nawala ako sa sarili. Hindi natinag si Dr. Ricardo. Tahimik niyang binuksan ang itim na folder at inilatag ang ilang dokumento sa mesa. Ang sandaling kahinaan ay hindi paulit-ulit, sabi niya. Ang ginawa mo, Angel, ay pinagplanuhan, sinadya. Parang hatol ng korte ang bawat salita. Sinubukang lumapit ni Angel, umaasang may huling pagkakataon pa. Ngunit umatras si Rogelio, walang emosyon sa muka. Mula sa sandaling ito, wala ka ng kapangyarihan sa bahay na ito, sa buhay ko, o sa kahit anumang pag-aari ng pamilyang ito. Mananagot ka sa bawat ginawa mo. Ang kanyang mga hikbi ay naging sigaw, marahas, galit na galit. Ngunit hindi na siya kayang yugin ni Rogelio. Tapos na ang desisyon. Ang mansion na dating entablado ng karangyaan ay naging eksena ng tuluyang pagbagsak ni Angel. Ang dating mabigat na tensyon sa mansyon ay tila naalis. Ang hangin ay muling naging presko. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi nakakaginhawa. Si Donna Francisca, bagamat pisikal na nanghihina pa rin, ay unti-unting lumalakas. Sa ilalim ng masusing pangangalaga ni Maria at sa panibagong atensyon ng kanyang anak. Sa tulong ng legal na gabay ni Dr. Ricardo, naghain si Rogelio ng formal na kaso. Dahil sa malinaw at matibay na ebidensya, mabilis ang usad ng proseso. Hindi na maaring ituring na aksidente ang kanyang mga ginawa. Sinadya ang lahat. Sa mata ng lipunang mataas sa Curitiba, isang eskandalo ang sumabog. Ang babaeng dating lumalabas sa magazine covers, ngumingiti sa gala, ay ngayoy tampok na sa balita. Hindi dahil sa ganda, kundi sa kataksilan, tangkang pagpatay at kasakiman. Wala nang palakpakan. Ang pangalan ni Angel ay binubulong na lang kasabay ng mga matang puno ng paghusga. Si Rogelio, bagamat sugatan sa puso, ay gumawa ng isang makapangyarihang desisyon. Lalayo muna siya sa negosyo upang italaga ang panahon sa ina. Ang babaeng nanatiling tahimik, ngunit matatag sa tabi niya sa kabila ng lahat. Matiwasay na ang kumpanya, nasa mabubuting kamay ang pamamalakad. Ang oras ng kanyang ina ang higit na mahalaga ngayon. Naupo si Donna Francisca, may rosaryo sa kamay. Hinawakan siya ni Rogelio at buong damdaming bumulong, "Patawarin mo ako, Mama. Dapat matagal ko pa itong nakita." Ngumiti si Donna Francisca, puno ng init at kapatawaran. "Anak, minsan binubulag tayo ng pag-ibig, pero ang mahalaga, ang katotohanan ay nasa harap na natin ngayon." Sa di kalayuan, napaluha si Maria, hindi niya namalayang may luhang dumaloy. Tapos na ang pinakamasama at isang bagay ang sigurado, hindi na muling makakabalik si Angel sa pintuang iyon. Hindi perpekto, ngunit totoo. Isang lugar ng pagmamahal, paggalang at malasakit. Hindi na kinulayan ng kasinungalingan, panlilinlang o lihim na layunin. Hindi laging galing sa labas ang panganib. Minsan, ito'y nagtatago sa pamilyar na mukha, malambing na tinig at magandang ngiti. At kinakailangan ng lakas ng loob at pagmamahal upang matuklasan ito at mapagtagumpayan. Ngayon gusto kong marinig ang iyong opinyon. Kung ikaw si Rogelio, sino ang paniniwalaan mo? Ang asawa mong mahal mo o ang tahimik na hiling ng tulong ng iyong ina?
Ibahagi ang sagot mo sa comments. Gusto ko talagang malaman. At kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa isang taong mahilig sa ganitong mga makabagbag damdaming kwento. Dahil sa huli, maaaring sirain ng ambisyon ng lahat, pero ang pagmamahal laging may paraan para manalo.